Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marvin Carandang. Shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! I agree with you. Gayunpaman, kapag nabuksan na ang pinto, 100,000 tropa ang bubuhos. I don't think we can resist it, sabi ni Han Sanchen. Pagkarinig ng mga salitang ito, halatang medyo nadismaya si Hyjin, bagaman ang kahulugan ng mga salitang ito ay hindi nangangahulugan ng pagtanggi sa kanyang sarili, o kahit na pagsang-ayon sa kanyang plano, ngunit ang huling pangungusap ay matatag na tinanggihan ang opinyon na ito. Alam ni Hyjin na siguro ay dahil ayaw ng leader na masira ang tiwala niya sa sarili niya kaya nagawa niyang maayos ang mga bagay-bagay. Kung iisipin mong mabuti, sa totoo lang hindi ito maintindihan. 100,000 ang kalaban, baka mas marami pa, kasi may reinforcements in the future, or even a little bit worse, baka 1,000,000 tropa. Ang kaaway ay palaging sabik na masira ang pormasayon at patayin sila, kung makakita sila ng breakthrough, hindi ba ibig sabihin na nakikita ng lobo ang karne at nakikita ng aso ang tae? Sa oras na iyon, gaano man kaliit ang pagbubukas, malamang na hindi mabilang na mga kaaway ang bumubuhos. Bagaman maaari talaga nilang samantalahin ang mga depensa ng lungsod, talagang imposible para sa mga depensa ng Yetian na lungsod na bantayan ng isang tao. Kahit na, ang mas masahol pa ay maaaring ang bilang ng mga kalaban ay masyadong malaki, kaya na ang pagbubukas ng depensa ng lungsod ay direktang durog, at ang agwat sa kalaunan ay nagiging mas malaki at mas malaki. Kung ganito ang kaso, parang wala nang kwenta para akitin si Huya at ang kanyang barkada na sumuko. Nakita ni Han Sanchen ang pagkawala at pagkalito ni Hyjin, tinapik niya ang kanyang balikat, at nakangiting sinabi, kung gayon, bakit ka nalulungkot? Hiniling ko sa iyo na hikayatin si Huya na sumuko, kaya natural na mayroon akong mga plano. Nabawi naman ni Hyjin ang lakas niya, ayun nga, simula nung gumawa ng ganong arrangement yung leader, dapat dahil sa sarili niyang plano, ano kaya ang inaalala niya? Sa pag-iisip nito, nagmamadaling ibinaba ni Hyjin ang kanyang ulo, pinuno, ano ang iyong opinyon? Walang magawang ngumiti si Han Sanchen, hindi ito mataas na opinyon, ngunit marami itong pagkakatulad sa iyong pag-iisip, o sa madaling salita, ang plano ko ngayon ay halos kapareho ng sa iyo. Pareho sa sarili mo. Pagkarinig nito, si Smart Row Hyjin ay medyo nataranta at nag-aalinlangan saglit. Ano ang sitwasyon? Obviously, magalang pa rin niyang tinatanggihan ang proposal niya noon, at napagtanto niya rin na maraming mali dito, pero paano niya ito maibabalik, at ang pinuno talaga ay may parehong plano tulad ng sa kanya. Tila nakita rin ni Han Sanchen ang mga pagdududa ni Hyjin, at nagpaliwanag na may halong tawa, dapat bukas ang pinto, ito ang ating pangunahing plano, pagkatapos ng lahat, ang mahalagang layunin natin ay gawing mahirap bantayan ang kaaway sa pamamagitan ng pakana, padalos-dalos sa ilalim ng mga pangyayari, ang mga napatay sa atin ay patuloy na umatras. Ang layunin ng hikayatin ang mga especially iyan ni Huya na sumuko ay upang maging mas matatag at sigurado ang diskarteng ito. Hindi ba masasayang ang gabi kung hindi tayo? Tumanggo si Hyjin, ito talaga ang pinakamalaking ayaw sa kasalukuyan. So Hyjin, isa lang ang daan sa harap natin, yun ay buksan ang pinto, tapos papasukin ang aso, pagkapasok ng aso, isara ang pinto, at bugbugin ang aso, walang ibang paraan, ngunit ang pagkakaiba ay nasa kung paano natin gustong bugbugin ang aso, para masigurado na kaya nating talunin ang aso nang hindi makagat ng aso. Ito ay isang bagay ng balanse, anumang pagkakaiba sa bilis ng kaunti lang, ay magiging isang napakalaking at hindi maihahambing na nakamamatay na hakbang para sa bagay na ito. Kung maganda ang pagkakaayos, bugbugin ang aso, kung hindi maganda ang pagkakaayos ay
Pupunitin ng aso. I also asked the Lord to teach me. Halos umusok na ang utak nitong subordinate, pero itong subordinate na ito ay hindi naisip kung paano laruin. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, sa totoo lang, may paraan ako para maging maganda ang pakiramdam ko sa sarili ko, pero ano lang, natatakot lang ako na mapag-alitan ng kabilang side ang nanay ko, dahil sa pakulo na ito, medyo nahiya si Han Sanchen. Bagamat ang taong ito ay sapat na ang walang kahihiyan, ngunit sa pag-iisip na kung gusto niyang gamitin ang panlilinlang na iyon upang isara ang pinto at matalo ang aso, ang taong ito na walang kahihiyan ay nakakaramdam ng kabalbalan sa oras na ito. Hindi malinaw na nasabi ni Han Sanchen, siguro dahil medyo nahihiya siya, sinenyasan niya lang si Haijin na lumapit, at saka mahinang sinabi sa kanya ang kanyang iniisip. Pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Han Sanchen, kahit ang medyo tahimik na Haijin ay tumawag ng ilang sandali. Leader, ikaw din, napaka-insidious, sabi ni Haijin. Medyo napahiya si Han Sanchen, ano sa tingin mo? Haijin chuckled, although cheap is really cheap, but it's really fucking amazing to see something. I think if we want to do this, we can not only achieve our strategic goals, but the most important thing is, I'm afraid the other side will jump out of anger when the time comes. May isip talaga ni Han Sanchen ang reaksyon mula sa kabilang panig sa oras na iyon, at tumango, kung gayon, gawin natin ito sa ganitong paraan. Lumipad muna si Han Sanchen. Habang nakatingin sa likuran ng Han Sanchen na nawawala, walang magawa si Haijin, kung sino man ang hindi mapalad na magkaroon ng ganoong kaaway at kalahating buwan, pag-uwi ko para matulog, mapupuno na ang isip ko sa'yo. Sabay ngiti ng mapait bumalik din si Haijin sa selda sa ilalim ng lupa. Hindi nagtagal, naisulat na ni Huya ang ilang pangkalahatang sitwasyon ng tropa kay Haijin. Ayon sa hula ni Huya, sasalakayin nito ang kanilang mga tropa, na dapat ay pinagsamang puwersa na binubuo ng mga tropa sa frontline at isang reserbang hukbo. Bagamat sa labas ay maaaring lumampas sa 30 katao ang kanyang lakas, sa pagtatansya, ang aktwal na bilang ng kalaban ay dapat na nasa 200,000. Ang dahilan ay ang ilusyon na dulot ng mas mabangis na puwersa ng reserbang hukbo, makatuwirang isipin ang tungkol dito, ang labanan ay nakipaglaban ng napakatagal, at halos lahat ng mga tropa sa unahan ay lumalaban sa kanila, ngunit ang reserbang puwersa na ito ay hindi kailanman lumahok sa anumang mga labanan. Lalong naging mabangis ang putok ng kalaban. Parang desperado na talaga ang kabilang partido, kahit ang reserbang hukbo ay malamig na sabi ni Haijin. Kung hindi pa ito ang oras para sa kung ano ang apurahang kailangan nilang gawin, pag-iisip tungkol dito, hindi lang nila iiwan ang malaking bilang ng mga frontline na tropa na hindi nagamit, ngunit sa halip ay magpadala ng isang reserbang puwersa upang maglunsad ng isang pag-atake. Tumayo si Huya, ang utos mula sa itaas ay dapat masira ang lungsod sa labanang ito, kung hindi, ang departamento sa labas ay magpapatuloy sa pag-atake. Ngumiti si Haijin, okay, then let them destroy the city. Huya, your task is very simple, get ready to act. Pagkahulog ng mga salita ay naglagay si Haijin ng note kay Huya. Makalipas ang 10 minuto, kabilang sa hukbo ng pagtatanggol ng lungsod sa kabilang panig. Ulat, na sinabayan ng malutong at malinaw na sigaw, isang subordinate ang nagmamadaling tumakbo sa matanda at lumuhad. Lihim na ulat mula sa lungsod. Nang marinig niya na ito ay isang lihim na ulat mula sa lungsod, ang matanda ay nagmamadaling bumangon, at ang isang mapagkakatiwalaang katulong na may magandang paningin ay gumawa ng unang hakbang upang ibaba ang lihim na ulat na ipinakita ng taong may 2 kamay, at mabilis na iniabot sa matanda. Matapos buksan ang lihim na ulat, sumilay ang ngiti sa mukha ng matanda, hindi siya nagsalita, bagkus ay iniabot niya ang secret report sa mga katabi niya. Tumingin ang confidant at agad na ngumiti. Sabi ko, anong secret report yan? Share mo naman. Oo, pag-usapan natin to. Nang makita ang masayang ekspresyon ng mga matatanda at mga kasamahan sa isa't isa, alam din ng grupo ng mga tao na tiyak na may mabuting balita na nagmumula sa harapan. Ito ay tiyak na dahil ito ay isang magandang balita na ang isang grupo ng mga tao ay higit at higit na mausisa kung anong uri ng mabuting balita ito. Masayang tumingin sa matanda ang nakabasa ng sulat na halatang humihingi ng opinyon. Bahagyang tumango ang matanda, na nagpapahiwatig na maaari niyang sabihin sa lahat.
Mabilis niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, natanggap ang lihim na ulat mula sa mga especially iya sa lungsod, pagkatapos ng kanilang pagsisikap, sila ay magbubukas na ngayon ng isang daanan sa hilaga ng lungsod, gayunpaman, dahil may pagtatanggol sa lungsod, at ang Han Sanchen ay maaaring maalarma anumang oras, ang oras para sa pagpasa upang magpatuloy ay hindi magtatagal, hiniling nila sa ating mga tao na magtipon muna doon, sa sandaling magbubukas ang gap rush. Damn it, after fighting for so long, finally the fox bento. Hanggat ang ating hukbo ay sumugod, kung gayon para sa Han Sanchen, ang kanyang pagtatanggol sa lungsod ay ganap na masisira. Tama, basta ang ating mga sundalo ay sumugod at nakikipagtulungan sa sobrang lamig ngayong gabi, ano ang gagawin niya, Han Sanchen, sa atin? Haha, Han Sanchen, buhay ka pa ba this time? Ngumisi din ang matanda, at natural na sinamantala ang ganitong pagkakataon, halika, ipasa mo ang aking order. Oo, utasan ang mga tropa na magpadala ng isa pang 50,000 tropa at tipunin ang buong hukbo. Isa pang 50,000. Ang matanda ay ngumiti, Han Sanchen ay likas na mapanlinlang at kainahinala, kung ang ating frontline attacking force ay biglang nagpadala ng malaking bilang ng mga sundalo sa hilaga ng lungsod, ito ay maaaring magdulot ng hinala ni Han Sanchen dahil sa pagsuspend o paghina ng pag-atake. Bilang karagdagan, ang mga frontline assault troops ay matagal nang nakikipaglaban, at sila ay medyo pagod pagkatapos mag-isip tungkol dito. Sa makatuwid, ang gawain ng pag-atake sa lungsod ay dapat na ipaubaya sa mas masiglang reserbang tropa. Matapos marinig ang ganoong paliwanag, paulit-ulit na nagpupuri ang lahat, ang matanda pa rin ang maalalahanin. Talagang mas secure ang planong ito. I am waiting to admire. Sige na, naghihintay ako ng good news mo. Ikinaway ng matanda ang kanyang kamay sa magandang kalooban. Oo, ang dalawang crony ay kumuha ng mga order sa lugar at pinamunuan ang mga tropa ng direkta upang umalis. Nang makitang umalis ang kanyang mga kasama, nagpakawala ng mahabang buntong hininga ang matanda. Tama nga ang sinabi ng mga nasasakupan, pagkaraan ng napakaraming araw, sa wakas ay naghintay sila ng ganoong kritikal na sandali ng pagbabalik tanaw. Oh, tama na, ang matanda ay biglang may naalala, at tumingin sa isa pang pinagkakatiwalaan sa tabi niya, pumunta ka at ipaalam sa mga piling hukbo na papasok sa lungsod, at sabihin sa kanila na kung may anumang aksidente sa panahon ng labanan, lahat sila ay kinakailangang iulat na ang mga damit na sibilyan sa iyong katawan ay nawasak, at hindi ka dapat mahulog sa mga kamay ng kaaway. Nag-aalala ang matanda na kukunin ni Han Sanchen ang tel ang suot natin para maprotektahan tayo sa lamig. Tumanggo ang matanda, oo, ito ay isang mabisang paraan upang labanan ang matinding lamig, ito ang kulang sa Han Sanchen, hindi tayo makapagpadala sa kanya ng anumang mga panastos. Elder, you are really cautious, we are going straight into this battle. I am afraid that Han Sanchen has not reacted. We have already broken into the city and bring on the extreme cold. What will Han Sanchen do to resist US? Ngumiti ang matanda, mag-ingat sa paglalayag sa loob ng 10,000 taon, sa pagharap sa ganyang kaaway, mag-ingat. Oo, susugod itong subordinate para ipaalam sa kanila. Pagkahulog ng mga salita ay mabilis siyang hinabol ng lalaki. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagpakita ng nasisiyahan at mahinang ngiti ang matanda. Pagpapalaki ng mga sundalo sa loob ng 1,000 araw at paggamit sa kanila sa ilang sandali, ilang taon na silang pinalaki ng mga especially iya sa Yetian City, at kapag sila ay karaniwang matatag at mapayapa, wala silang pakinabang, higit sa lahat ay nagpapakalat ng ilang balita ng pagmamatsyag, na talagang napakamahal. Ngunit ngayon, sa kritikal na sandali na ito, o sa araw na ito ng pagkapatas, tiyak na ang pangkat na ito na may pinakamababang pagganap sa gastos ang kadalasang bumabagsak sa yelo. Sa loob ng isang kapat ng isang oras, ang elite ng 50,000 bagong piling elite ay dumiretso na sa hilaga ng Yetian City. Ang mga pinuno ay dalawang crony ng matanda, ang kaliwang commander ay tinatawag na Duling, at ang kanang commander ay tinatawag na Duyan. Tahimik na nakarating ang tropa ng dalawa sa tiyak na lokasyon sa hilaga ng lungsod na binanggit sa lihim na ulat. Ang lugar na ito ay nasa hilagang kanlurang sulok, at kakaunti ang mga tao sa paligid, at dahil sa pagbara ng pader ng lungsod, mahirap makita ang frontal na hukbo. Dapat malapit na ang oras, mahinang sinabi ni Duling, sandali,
sa sandaling mabuksan ang puwang, una kong mamumuno sa kaliwang hukbo. Fuck you, mauna ang tamang hukbo, hindi nasisiyahang sabi ni Doyan. Sa oras na ito, ang paglusot sa pagtatanggol ng lungsod ay malinaw na isang magandang bagay, pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamahalagang labanan ng tagumpay sa buong labanan, at iyon ang unang tagumpay. Damn, kuya, napakaraming taon na tayong nagtutulungan sa harap ng matanda, ano ba? Nanlulumong sabi ni Duling. Kung hindi, dapat hayaan mo muna ang right army ko, sabi ni Doyan. Siyempre, imposibleng ibigay ni Duling ang lahat ng karangalan sa tamang hukbo, kaya naisip niya ito, well, some pain it, ang kaliwat kanang hukbo ay bumubuo sa isa't isa, upang walang magdusa. Incorporate together, how will you command when the time comes? Your people will listen to me or you. Let's talk nonsense. Although according to our rules, left army is the main force and the right army is the auxiliary, but a forward-like charge army, that was also by the right army. I go first. If you want something hot, tell your people to follow me quick. Hindi nakaimik si Duling, ngunit kailangan din niyang aminin na ang sinabi ni Doyan ay talagang normal na tuntunin sa kanilang editorial, at walang mali doon. Sa makatuwid, kung gusto ni Doyan na pilitin ito, wala talagang paraan para pigilan niya ito. Sa pag-iisip nito, siya ay labis na nanlumo, ngunit wala siyang magawa, kaya't ang tanging nasabi niya ay walang imak. Okay, tinatimad akong makipagtalo sa iyo, ang tamang hukbo ay mauna, ngunit babalaan kita, ang iyong kanang hukbo ay nagmamadali, o huwag mong sisihin kung sinisipa kita mula sa likuran. Humalaklak si Doyan, sinamantala ito at ayaw magkaroon ng anumang pagtatalo sa salita, at halos sa sandaling ito, biglang tumunog ang mga kakaibang ingay mula sa pader ng lungsod. Tuwang-tuwa ang dalawa, alam na alam nilang dumating ang mga especially iya mula sa lungsod upang tulungan silang buksan ang puwang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!